mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So, ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun that this is clearly oppression and harassment for remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview, press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security ng First Family, ng President, dahil may threat. So ako, napaisip ako, nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin na yun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI sa pila, nagpatanong kagad ako sa Negros. Kasi it's not the first time na ginawa nila yun sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sinabi sa akin kung anong nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan, ang gusto nilang gawin. I'm sorry, yung sa PNP po, kasi direct na so, ikaw yung group na daw, yung security pa yung araw, pero nilip ng AUP, para to face investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Okay, next question po. Speaking as Mayor ABS-CBN. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of your Attorney Lopez? And do you have any information when she will be transferred to the house? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zulaika Lopez and Ms. Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and tulog pa ang tao. But last night, nung pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin na nag-endorse, yung nagbabantay tapos sin-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Ms. Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi apparently, pag nawalan ka ng malay and nagiging unresponsive ka, parang kinukurot ba dito? Hindi ko alam kung anong ginagawa. So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang arouse ka para magising. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanila. Another question po, just very quick. Do you see yourself patching things up with BBM in the future? Do you see that happening? Well,
I believe, ma'am, that we reached the point of no return. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President Personnel, and even sa aking family. So, gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Okay, next, from Heroes of Contessa, RMN is Anita. Good afternoon, ma'am. Any reaction lang po ma'am sana sa mga pambabatikos or mga pahayag ni House Majority Leader at Zamboanga City District 2 Representative Manis Danilo ang laban sa inyo tungkol nga dito sa mga nangyayari? Well, hindi ko siya kilala, ma'am. So, huwag na tayo mag-comment sa sino ba yung pangalan ng ma'am? Manix Dalipe po, Congressman Manix Dalipe. I don't know him. I'm sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam kung ano sinabi niya, sir. At hindi ko po siya kilala. And Sir Marco Polo, Brigada News po. Good afternoon, ma'am, Sarah. Maliban po doon sa lumalabas na plano ng higher house or House of Representative para impeach ka ba? Ano po masasabi yun? Well, they can always try na mag-impeachment. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see, diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Okay, thank you for the answer, ma'am. And for my last part, sa local front ng Zamboanga City at Zamboanga Peninsula, maliban po sa mga tulong na sa medical and other, ano po yung mga future na nakalaan po para sa Zamboanga Peninsula na po dito sa Zamboanga City? Opo. Yes, sir. Thank you for the question. Nag-aantay kami ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So, we're not hopeful. Kung meron mang budget, and then kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, doon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro, we reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is, kung merong pera para sa projects.
Kung wala naman pong pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pambayad ng sweldo ng mga tao, ng mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo, taong bayan. Kasi nagsusweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government, and yet wala akong gagawin kasi wala kaming projects. Magreklamo kayo. Bakit namin siyang bayaran ng sweldo? Wala naman siyang project. Walang gagawin niyang babaeng yan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? So yes, dapat kayo magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin. Pero hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Last two questions. One from Mr. John Ortiz. Yes, good afternoon po. Good afternoon po, Vice President. I am Theodore Ortiz, ako pare-elected po sa Bulacan. Amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, sinasabi yung harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito pa sa Zamboanga City, binisita mo yung Basilan. Oo. Saan po kayo bumuhugot ng lakas sa movement, Vice? Bakit patuloy po kayong lumalakad? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Beng Climaco is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng eh. Sabi ko, ikaw politiko ka rin eh. Ang dami mo din pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng 1 araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog. Para nare-refresh yung pag-iisip. So, kung hindi mo ako pakainin, say for 12 hours, dapat mo akong pakainin on the 13th hour, otherwise, mainit na yung ulo. So, simple lang, sir. Kailangan lang ng tamang tulog at tamang kain. Yung all the rest, wala na yan. Kaparte yan ng buhay ng isang politiko. Last one, ma'am. Reaction on the disbarment case final against you? Yes, meron akong 3 disbarment cases. If you can remember, 2011, sa Sheriff, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong disbarment. Nabasa ko lang ito sa mga, sa mga group chat. So, hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Tapos isang disbarment case sa revenge from the grave. No? So yun. 3 yung... but let me clarify kasi yung 2, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabase ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binase ko sa announcement ng Supreme Court, and then yung isa, binase ko sa announcement ni Larry Gadon. Thank you, sir. One last follow-up from JB7. Grabe naman to si Mike. Minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Time out daw. Yes, ma'am. Para sa question of this one, so what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay ang 3, mas meron parang pending o papalo pa po ng disbarment case against yung 3? Oo. Well, kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na. Sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mudaog, ano ba? So, babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Anak na siya. Yesterday you mentioned na
isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, now PSC, sa inyong PSPG. But now that they are totally, taking over and replacing all yung security sa PSPG and PNP, how do you feel about it? I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Advice ko dito sa mga tao na ito, umupo muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Sa pala, Sarah Pulabi ko, FUBC. Pag gumaganyan ba ako, na aapektuhan yung sound? Good afternoon, VP. Since natanong na po yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. I-report nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am, nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Sekretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Yan ang sagot dapat ng tamang tao. Pag yung tao na tama mag-isip, yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ms. RG po, David sa mga times. Last question po. Yes, VP, magandang hapon po. RG from Daily sa mga times. I would just want to ask po, in what is happening, may satellite office po kayo ng mga nagselatin po. So, dito, ang satellite office na hindi nagsiservisyo sa Zamboanga lang, pati sa Basilan sa Orientawi. How will you, anong assurance po na tuloy-tuloy yung servisyo with what is happening now? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green ngayong hapon na ito. Alatang